Noong Disyembre 2017, umuwi si Auntie mula Canada. Hindi na raw niya kinaya ang lamig ng winter at gusto rin niyang magpasko rito sa Pilipinas. Alam mo naman tayong mga Pinoy, hindi pwedeng walang pasalubong. Kaya pagdating niya, sunod-sunod ang pagbubukas ng mga balikbayan boxes. Puno ng mga tsokolate, canned goods, at kung ano-ano pang imported na tinatawag niyang love gifts. Sabi pa ng mga ninang niya noon, pag umuwi ka, kahit maliit lang na balot, bigyan mo lahat ng kamag-anak mo para walang masabi, at sinunod naman iyon ni Auntie. Halos lahat ng kamag-anak namin may balot. Pero may isa kaming kamag-anak, yung tipo ng tao na iiwasan mo kapag nakasalubong mo sa kalsada. Mahilig manira, mahilig mang intriga. Sa totoo lang, kahit ako, nanghihinayang sa hangin kapag nagbibigkas siya ng kwento. Kasi puro chismis lang naman. Araw yon ng December 16, unang gabi ng simbang gabi. Naghahanda na kami para umalis nang biglang dumating si Auntie. May hinahanap daw. Yung para sa akin. Sabi ng kamag-anak naming iyon sabay kindat-kindat pa. Medyo napahiya si Auntie pero mahinahon niyang sabi, next time na lang, magminisa na kami. Kaya iniwan namin siyang nakapusangot sa tapat ng bahay. Habang lumalayo ang jeep, napansin namin ang pinsan ko na may sinasabi siya pero hindi namin marinig dahil sa ingay ng kalsada. December 22nd, hindi makatayo si Auntie. Nilalagnat, nanginginig, akala namin simpleng flu lang. Pero nang silipin ng pinsan ko, may linya ng langgam na paakyat sa ulo ni Auntie. Nilinis niya ang higaan, baka may natirang pagkain, pero nagulat siya. Yung mga langgam, tumapasok sa tainga ni Auntie. Vinidyo pa niya yon at pinakita sa amin. Inawag namin si Tatang, isang matandang albularyo na nakatira malapit sa ilog. Hindi ko talaga gustong pumunta doon. Amoy maasim ang paligid dahil sa mga punong sasa. Pero wala kaming choice. Pinanood ni Tatang ang video. Tahimik lang siya sandali bago nagsalita. Barang yan. Pagbalik namin sa bahay, halos hindi ko na makilala si Auntie. Nanlilisik ang mata at ang laway niya, kulay berde. May mga maliliit na ipis na lumalabas sa bibig niya. Isa-isa lang pero totoo. Gusto kong maghanap ng scientific explanation, pero wala. Hindi kayang gumawa ng tao ng ganoong bagay. Nilagyan ni Tatang ng apog na asul ang dibdib ni Auntie. Tapos tinakpan ng simbolong ganito, evil eye. Maya-maya, napasigaw si Auntie. Nabiyak sa dalawa yung simbolo at mula sa kulay asul, naging itim. Sinimula ni Tatang ang dasal at nilagyan ng pulang at itim na palito sa pagitan ng mga daliri sa paa ni Auntie. May halong puting balahibo ng kalapati. Bigla siyang sumigaw ng malalim. Hindi na siya yon. Hindi mo ako kaya, Tata. Sumagot si Tatang, kilala kita. Ikaw lang ang mangbabarang dito sa lugar natin. Ititigil mo ba to o sasabihin ko kung sino ka? Naghiyawan kami nang biglang lumata si Auntie. 4 na tao ang humawak sa kanya pero para siyang halimaw sa lakas. Nilagyan ni Tatang ng bugkos ng palay na may pulang ribon ang tiyan niya at kahit iyon nagkaamag. Sabi ni Tatang, pag hindi to humana, tumawag na kayo ng pari. Malakas ang barang ng pinsan nyo. At doon namin nalaman, pinsan din pala namin ang may gawa. Nung dumating ang pari, tinanggal lahat ng anting-anting at mga gamit ni Tatang. Pag sign of the cross pa lang, nagsisigaw na si Auntie. Nang idinikit ni Father ang Benedictine cross sa dibdib ni Auntie, umusok at nang ipinatong ang St. Benedict's medal sa noo niya. Nagsilabasan mula sa ilong ang pulang langgam na matindi mga gat. Sabi ni Father, magdasal kayo ng kaya niyong dasal. At doon ko lang naalala ang Angel of God. Habang nagdarasal kami, may itim na usok na lumabas sa bibig ni Auntie, kasama ng mga pako. Halos 2 maliit na plastic bag ang dami. Pagkatapos noon, bumalik na sa normal ang kulay ng balat niya. Napahinga kami ng malalim. Sabi ni Father, hindi pa daw iyon possession, kundi oppression. Ibang tao ang gumawa. Kaya hindi kusang pumasok sa kanya ang kasamaan.
Ilang araw matapos iyon, umalis si Auntie pabalik ng Canada. Pagdating ng Ash Wednesday, nabalitaan namin, patay na ang pinsan niyang mambabarang. May bukol daw sa tiyan. Sabi ng ilan, karma raw yun. Bumalik lang ang sumpa sa pinagmulan nito. Mahirap paniwalaan, pero totoo. At mula noon, walang nagbibiro sa pasalubong ni Auntie. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.